Hello guys! Welcome back for another free time vlog. Asar na asar ako. Natapos ko yung recorded ng isang video, which is uulitin ko ngayon. Kasi hindi nakasindi yung mic ko guys. Pag may nakasaksak na receiver sa cellphone, hindi rin maririnig kung ano sinasabi ko. Ay, haba pa naman nun. Anyway, uulitin natin. Ito na siya. At ang topic natin for today is YT modes. Specific topic is... Ano ba? Saan na ba yun? Sensya na guys ha. Sandali lang. Ang kasar. Bad trip ako. Ayan, nakasindi na siya. So, the topic is why Filipinos look down on their own culture. Ayan. So, yun yung topic na discuss ko kanina. Tinapos ko kasi nang tagal-tagal. Tapos, hindi rin nakasindi ang mic, guys. Kaya, sar na sar ako. Okay. So, nag-umpisa yan. Imagine niyo to guys. Itong mga, itong conversation na to. Bili ka na lang na imported. Mas matibay yan. Sus, luma na yan. Ang baduy pa. Yun. So, sa conversation na yun, makikita mo talaga na dun pa lang, binababa na natin yung sariling atin, sariling culture natin. Imbis na, ang conversation to, imbis na bumili ka ng sariling atin, hindi sinasabi natin is hindi matibay, ganyan. O kaya hindi uso, hindi maganda, itong ganyan. Mas tinatangkilik natin yung foreign na products, di ba? In the long run, sa paulit-ulit ng conversation na gano'n, hindi lang iisa, hindi lang dadalawa, madaming tao, napapasa sa iba, napagkukwentuhan ng iba, tapos pinaniniwalaan na natin, 'di ba? Parang kumakalat siya. Hindi lang kokonti yung yung nakakalam, dumadami. 'Di ba? So, ayun. So, saan ba nanggaling talaga yung ganung mentality natin? Nanggaling talaga yung mentality na yon dun sa pananakot ng ibang bansa sa atin. So, sobrang pagkatagal-tagal na pananakot ng ibang bansa sa atin, ang ina-adapt natin, yung sarili sa kanila, hindi yung sa atin. So, nasana yung mga panahon na yon, nasana yung mga taong nandoon, mga Filipino na nandoon, na tinatangkilik yung foreign dahil mas mataas ang tingin nila sa foreign. Dahil sa syempre, ang ino-introduce ng mga foreigners is yung sarili ang mga ino-introduce ng mga foreigners yung sa kanila, imbis na yung sa atin, hindi nila tinatangkilik sa atin. Diba? Yung mga tulad na lang sa damit, imbis na yung mga mayayaman ng panahon na yun na sinusuot, mga Amerikano, mga coat, hindi ewan ko kung may barong na nun, pero yeah, ganun. Diba, hindi yung sariling atin na sinusuot nila, yung pang-Amerikana talaga. Yun, so yun ang pinaka-main reason talaga. Tapos, hanggang sa makalaya na tayo, yung mentality ng mga tao ngayon, napasa sa susunod mga generations up until now. Actually, up until now. Kapag, kunwari, sa panahon ngayon, merong lumabas na bago sa atin, balik tayo. Hindi lang sa mga produkto, di ba? Kasama dun sa mentality siguro na hindi nabanggit sa research ko is, yung nakikita ko is, yung mga Pilipino, dahil sa ganun mentality nga, yung paniniwala sa mga produkto ng foreign, hindi na nila naiisipan na mag-create ng sarili sa kanila. Kaya kung papansinin nyo, yung mga produkto, foreigner, is because one main reason din is because wala nagpo-produce sa atin. Walang gumagawa ng produkto na sarili natin. Meron kukonti, oo. Ang mahirap pa, kukonti na nga lang sila, hindi pa natin sila tinatanggilik. Kaya hirap na hirap tayong maka-move on o makagawa ng sarili natin. So, yun yung isang mga reason. Pero meron pa mga list dito, mga reason kung bakit natin binababa yung sariling atin. Okay, so number 1, gaya ng sabi ko kanina, is colonial mentality. Yun nga, yung tipong pati language natin. Kung papansinin nyo yung language natin, isalo-halo. Merong mga salitang Chinese, merong salitang mga galing ng Amerikano, syempre, at meron din mga Spanish, di ba? So, in-adapt natin yan in the long run.
Dating-dati pa nag-umpisa yan, hindi lang sa atin. Dating-dati pa. So hanggang ngayon, nag-a-adapt tayo. Sabi ng teacher ko, professor ko nung college ako, kailangan daw maging proud tayo sa sariling atin, sa language natin. Kasi yung language natin kayang umadapt, kayang sumabay sa iba-ibang lengguwahe. Dahil nga doon, merong Chinese salita. Ngayon, yung mga words na yun, nagagamit natin ngayon sa daily lives natin. Di ba? Merong mga Amerikanong salita, merong mga Spanish, mga ganyan. So, dahil doon, ang salita natin ngayon is napakaganda dahil nakakapag-adapt. Ang problema lang naman, andun nga tayo dun sa nakakasabay tayo sa labanan sa language dahil kaya nating makaintindi sa ibang mga lengguwahe, di ba? Ang problema naman, nakakalimot naman tayo dun sa mga sariling atin. Yung mga malalalim na salita ng Filipino o Tagalog, yun ang mga nawawala ngayon sa panahon na to. So, nung panahon na wala pang internet, TV, radio, at saka dyaryo pa lang ang meron, dati usong-uso linalaro yung crossword puzzle sa dyaryo, di ba? Yun yung mga bigat na salita ang linalagay sa crossword puzzle. Ngayon wala nang ganun. Ewan ko kung meron pa naglalaro nun. Di ba? Ang uso ngayon, yung mga app sa cellphone, sa mga mobile phone. Ang mga apps sa mobile phone, hindi naman sariling gawa natin. Ang meron lang dyan is, like for example, yung crossword puzzle, English yung meron doon. Diba? Hindi salita natin. So, I'm hoping dun sa mga developers na nandyan, kung maririnig nyo man to, if you happen to watch this, you can maybe try to create a game for the Filipinos. Tapos, supportahan na lang natin tayo mga Filipino, laruin natin. Hindi lang para makasuporta tayo dun sa mga developer na gawa, kundi para ma-preserve natin at mahasa yung pananalita natin sa Tagalog. Diba? Yung mabibigat na Tagalog. Sinasabi ko mabigat na Tagalog, yung mga panahon ni Sir Rizal. Believe it or not, yun talaga ang sa atin. Okay, yun ang medyo nawawala na ngayon. Ang salita natin ngayon tulad ko, ngayon, ang ginagamit ko ngayon, hindi mabibigat. Mga basic lang, di ba? Kaya tuloy-tuloy. Pero yung mga pananalita na napakabigat, yung mga pang Sir Rizal, yun ang mga hindi na natin nakikita masyado ngayon. I'm not sure, okay? Hindi naman siguro 100%, pero sa mga bayan, na Tagalog talaga, which is, mga bayan ng Tagalog talaga? Bulacan, Batanggenyo, Batangas, Laguna, at saka Quezon. I think mga Tagalog yung mga yon. Meron akong mga kakilala, iba, pero hindi rin sila masyado nagsasalita ng malalalim ng Tagalog. So, I'm hoping mabigyan ng pansin yon. Tapos, ngayon sa mga school, I'm not sure kung meron pa mga subject na tuturo ng bokabularyo ng mga Pilipino, di ba? Nung high school ako, meron kami bokabularyo, yes. Meron kaming Filipino subject, tapos may mga vocabularies na binabanggit ko, na-explain ko ano yung meaning, tapos paminsan ginagamit natin yung mga tipong ganon, di ba? Pero kung papansinin nyo, medyo nawawala na yung salitang Tagalog kasi yung bigat na yun. Ang tutukoy ko mabibigat na Tagalog kasi yung Tagalog nandyan pa rin naman dahil lahat naman nakakapag-Tagalog dito sa Pilipinas, di ba? Ang tinutukoy ko yung mga mabigat na vocabulary, medyo nawawala na. Yung mga tuloy-tuloy na pananalita na napakalalim, yung tipong ganun, di ba? Sana hindi natin makalimutan yung mga yon at sana ma-retain pa natin. So yun, that's colonial mentality. That's because of the colonial mentality na nangyari. Kaya kung bakit binababa natin ang sarili natin, nangunguna na dyan ang lengguwahe natin. Okay? And then, number 2, media influence. Hindi naman lahat media influence. Hindi naman 100% media influence ang reason kung bakit. Kukunti, meron silang part kung bakit binababa natin yung sarili natin. Anong meaning nun? Bakit media? Kasi merong mga palabas sa TV dati, nung usong-uso pa ang TV, ngayon kasi puro internet na, tsaka mga di ba, website na, online na, tsaka Netflix at tsaka Pero nung panahon ng mga TV, nagpapalabas sila ng mga English, guys. Usong-uso ang mga English nun, yung mga Hollywood series, mga Hollywood movies, pinapalabas sa TV. Ano pa? Ang sumikat dati, Mexican series, telenovelas. I'm not sure kung naalala niyo pa si Marimar, di ba? Si Maria Mercedes, yung mga ganyang series, yung mga panahon ng parents niyo yon. Alam pa nila yan. Pagkatapos ng Mexican series na uso ang Chinese or ang Taiwanese. Actually, ang Taiwanese talaga, no?
sikat sa Meet Your Garden, F4. Diba yan? Sikat na sikat yan. Sumunod sa Taiwanese is, ayun na, Korean novelas na. Sunod-sunod na, pinapanood nila, puro Korean na. Ayun. So, meron pa nga, naalala ko nga nung usong-uso pa ang talk show sa TV. Meron mga nagre-reklamo, bakit daw tinatangkilik natin yung mga foreign series, foreign novelas, samantalang meron naman tayong sariling atin. So, kagagawan din naman ng mga yun, ng mga behind ng mga production na yung nagpo-produce ng mga palabas na yon, di ba? Imbis na yung sariling atin ang pinapalabas, yung foreign ang pinapalabas. Meron din naman reason kung bakit. Kasi alam nila na dun sila kikita, di ba? Ganon din ang reason sa mga produkto, like sa mga damit, di ba? Hindi natin nakagawian na gumawa na sa atin kasi hindi natin binibigyan ng pansin yun, hindi natin iniisip yun. Ang iniisip natin, ay yun, maganda yun, foreign, kikita ko doon. So, mag-i-import sila, yun ang tatangkiligin nila kasi mas sikat yun. Diba? Yung tipong gano'n. So, isa sa mga reason is media influence. Number 3 is education system. Nung panahon ko guys, nung elementary ako at saka nung high school, meron pa kaming history. Okay? Pinag-aaralan pa natin yan, dinidiscuss pa namin yan. History sa mga heroes, history sa mga novela, mga legend. I'm not sure kung alam nyo pa si Malakas at Maganda. Yan. So, kung meron sa Bible na na Adan at Eva, kung saan nanggaling ang mga tao, di ba? Meron tayong Malakas at Maganda. So, parang Adan at Eva din ang story no, pero nanggaling sila sa bamboo. Na merong gods na nag-aaway. Tapos, namata-mata ng isang god na parang meron something dun sa bamboo. Ilan nyo ngayon, binuksan niya. Pagkabukas niya, merong lumabas yung Malakas at Maganda nga. Tapos, hindi ko nakukwento dahil di naman yun ang vlog natin for today. Yun, so meron yun yung mga mga Pilipino talaga. So, I'm not sure kung kinukwento pa yon sa school ngayon. At hindi ko alam kung meron pang history subjects sa ngayon, sa grade school at saka sa high school ngayon. I'm really not sure. Pero I'm not sure sa college meron history wala yata history subject sa college. Ang meron lang is constitution, law. Nangangalib pa nga yung constitution, baka tanggalin din yun. Hindi natin alam. Ayun. So, yun yung isa pa sa mga reason kung bakit nawawala or hindi nawawala yung natin, yung pagtangkilik natin sa sariling natin, yung pagbababa ng culture natin na tayong mismo Pilipino ang gumagawa dahil hindi natin nabibigyan pansin ng history, wala nagdi-discuss, wala nagtuturo. Though hindi naman lahat, okay? Meron pa naman ilan na nagdi-discuss. Tulad nga sabi ko dun sa gawa ko kanina, si Mighty Magulang, add her or follow her sa TikTok. Yun, nagdi-discuss siya. Ang trabaho niya talaga is genealogy. Yung tipong pinag-aaralan, bibigay ka ng pangalan sa kanya, alamin kung saan galing, kung saan ka pinanganak, anong taon, anong date, sinong mama mo, sinong parents mo, mga tipong ganun, kung saan ka galing, mga family tree, kumbaga, tipong ganun. Pero nagbibigay din siya ng kwento ng history. Okay, so i-follow niyo siya. Ano pa ba? So, education system, that's number 3. And then, number 4 is language. Nabanggit ko na yan kanina. Maganda yung pag-adapt natin sa ibang lengguwahe kasi nakakasabay tayo internationally kapag gano'n ang sistema natin patungkol sa lengguwahe, di ba? Pero hindi naman maganda, nakalimutan naman natin yung sarili natin, yung mga malalalim na salita, di ba? Sana preserve din natin yon at maipaskater natin sa buong bansa na maganda itong lengguwahe natin. Ang malalalim na pananalita ay kailangan gamitin natin araw-araw para tayo manatiling magaling sa pananalitang Tagalog. Hindi pong gano'n, yung malalalim talaga, hindi yung basic na ganito na conversation. Maganda naman din yung conversation na basic, di ba? Kasi alam nga naman maghanap pa tayo ng vocabulary book para lang, or dictionary, para lang malaman natin kung anong word na ginamit natin. Yun lang, ayaw natin ipakalimot yung mga sariling natin, di ba? Yun. And then, so number 5, sabi dito, imported is better mentality. Ayun, so yung discuss ko nga kanina, yung mga damit o yung mga produkto na sariling atin, di ba?
mas sinasabi natin na maganda yung imported kaysa sa mga sariling atin, imbis na bumili tayo. Alam mo yung tipong may lumabas na bagong produkto na gawang atin, bago pa natin suportahan, nagdadalawang isip pa tayo, nag-hesitate pa tayo kasi hinihintay natin umuso, di ba? Pero pag hindi umuso, hindi natin tatangkalikin. Yung tipong ganon. Sana hindi tayo ganon. Sana kung may bago, tangkilik kagad. Suportahan kagad yung sariling atin. Yung tipong ganon. Okay? So, alamin nyo na kung ano yung mga produkto natin sa Pilipinas. Yun nga ang problema kasi, o baka ako lang may problema, okay? Pero, kasi konti lang alam ko mga produktong Pilipino eh. So, hindi ko masyadong, not sure kung ako lang o baka talagang kulang lang ang knowledge ko, yung kaalaman ko na meron palang produktong Pilipinas na ganito, mga ganyan, mga ganito. Saka meron at alam nyo, tangkilikin nyo guys. Okay? Kasi sariling atin yan. Ano pa? Internalized insecurity. Poverty, corruption, and systemic problems can cause people to associate Filipino identity with backwardness or failure rather than pride and resilience. So, ayun. Yun yung number 6, internalized insecurity. Ayun, so ang ibig sabihin nun, yung kaya natin di tinatangkilik kasi ang iniisip natin kapag nagsuot tayo ng ganon, yung sasabihin ng ibang tao. Yun nga, dahil nga sa baduy, yung tipong ganon, yung napaka-cheap, yung mga tipong ganon, di ba? Sinasabi ng iba tao yan, di ba? Dahil gawang Pilipino daw. Pero sana palitan natin yan. Okay, sana improve natin yung sarili natin. Sana mag-grow tayo papunta dun sa paraan na sasuportahan natin yung sarili natin. Okay, so that's one reason though, internalized insecurity. Then number 7 is desire for global acceptance. Accepting global products or global anything, diba, sa gawang international is good thing. Okay, kasi ibig sabihin, ang problema kasi doon, ang iniisip natin kung bakit natin tinatangkilik yung mga gawang produkto ng ibang bansa is, syempre kapag tinangkilik natin, kikilalanin tayo na ito gumagamit sila ng produkto natin. So ibig sabihin, dahil sa alam nila yung produkto nila, pag ginamit natin, makikilala nila tayo. Yung tipong ganon. Pero, ang hinahanap kasi natin pag minsan dapat is yung sariling atin, suot-suot natin, at pinapakilala natin sa iba. Yung tipong ganon. Imbis na, okay lang naman yon yung mag-a-accept tayo ng ibang produkto ng ibang bansa para makilala tayo. Pero sana sabayan din natin ng produkto ng sariling atin. Papakilala natin yung sariling atin. Diba? Yun yung mga ways para hindi natin mapabayaan yung sariling culture natin, yung sariling sa atin. And then number 8, lack of culture exposure. Ito nga yung sinasabi ko na sabi dito, many Filipinos have never deeply explored their history. So, maraming Pilipino ang hindi nakapag-aral, unfortunately. Bukod dun is nakapag-aral sila pero hindi naturo kung ano yung history natin. Yun, so nawawala. Kaya nga I'm hoping na meron pa rin mga subjects na history para at least kahit paano na-discuss at napadaan sa kanila yung mga ganong bagay, di ba, yung history natin. Kasi importante yan guys eh. Pag nasanay tayo na alam natin kung ano yung history natin, hindi natin mapapabayaan yung sariling natin, di ba? Ayun. Tapos, ang number 9 dito, ang sabi is crab mentality. So, napagod ako kasi discuss ko na ito kanina eh. Anyway, ibabound natin yung crab mentality doon lang sa paninira ng mga Pinoy sa mga kapwa nila, kapwa Pilipino nila. Ano yung paninira sa kapwa Pilipino nila? Yung tipong kunwari, ikaw, magandang takbo ng buhay mo, nagsusumikap ka, dahil meron kang talent, meron kang skill, ginagamit mo para ikaw yung masenso, tapos sinisira ka ng iba. Yun ang crab mentality na tinutukoy dito. Pero i-clear ko lang kasi merong crab mentality na sinasabi nila dahil daw sinisiraan yung sa gobyerno. Ang hindi po sinisiraan sa gobyerno, hindi po dapat natin tawagin crab mentality yun. Okay? Kasi yung ginagawa nilang sasabi nilang yung mga nagwewelga, yung mga ganon, di crab mentality yun guys, okay? Yung mga pagwewelga na yan, unang-una is free speech,
Second is, ginagawa nila yan para mag-improve yung mga lives natin. Okay? Ginagawa nila yan para sa sarili natin din, para sa taong bayan. Okay? Kailangan marinig yan, kailangan marinig ng mga nasa gobyerno yan para makapag-adjust sila. Okay? Kasi pag hindi nila naririnig yung mga ganyan, walang nangyari. Hindi sila kumikilos. Okay? Magpo-focus lang sila doon sa gusto nila. Diba? Madalas kasi, pag nasa taas ka, hindi mo nakikita kung anong nangyayari doon sa baba. Yung mga nasa baba, alam na alam yan kasi nandun sila, na-experience nila yan. Paano malalaman na nasa taas yan kung yung mga nasa baba lang may alam? Gagawin ng mga nasa baba, mag-welga sila, papahatid nila yung mga yung mga inahing nila sa nangyayari sa mga bagay-bagay, tapos makakarating yan sa taas, tapos silang gagawa ng paraan para mag-adjust. Yung mga batas, mga simpleng batas na 4Ps, mga taas sahod, dyan po nakuha yan, yung mga batas na yan, dyan po nakuha yan sa mga welga-welga. Okay? So, i-clear natin na hindi crab mentality yun. Okay? Hindi paninira yun sa mga nakaupo. Sadyang dapat gawin yun para makapahatid yung mensahe, yung mga kailangan ng mga taong bayan na nasa baba at magawa ng paraan ng nasa taas. Okay? So, pag sinabing crab mentality, na alam na mentality ng mga Pinoy yan, yun yung tipong personal. Okay? Yung ina-atake ng mga kapwa nila yung personal na bagay dun sa mga kapwa nila, yun ang tawag na crab mentality. Okay? So, I'm hoping hindi na natin gawin yun. Imbis na maging mag-crab mentality tayo, ang kailangan natin gawin is tap in the shoulder, i-appreciate natin, ang tawag dito, yung tipong sasabihin mo na, oy, you're good, ang galing mo. Yung tipong ganun, simpleng ganun lang. Diba? Napupush sila na gawin pa yung gusto yung dapat, yung galingan pa nila lalo, yung tipong ganun. Okay? Support. Kumbaga, support. Kahit na ano pa yan. Kahit sa product pa yan o anong kailangan natin supportahan ng sarili natin. Okay? Hindi. Iwasan natin yung crab mentality. Kahit na sinasabi nila na kilala ang Pinoy sa ganun, crab mentality, edi itanggalin natin. Kaya naman natin tanggalin yan. Diba? Or at least i-diminish natin. Para pag tumagal ang panahon, malay mo mawala na talaga yan. Diba? Ayun, so hanggang dun lang yung list na nandito. Yung mga binanggit kong yan, hindi naman sinasabi natin na wala na tayong hope, wala na tayong pag-asa magbago, hindi mo gano'n. Hindi, meron pa rin naman mga taong lumalaban, nagbibigay ng information about history, meron pa rin naman nagtuturo, meron pa rin naman sumusuporta, di ba? Pero sana mabigyan pa natin ng focus para sa sarili natin, para mapakilala tayo sa ibang bansa, hindi lang yun, at para na rin sa tulong natin sa mga kapwa nating Pilipino. Di ba? So hopefully may natutunan kayo sa YT Moods natin today. Grabe, pagod na pagod ako. Sayang yung oras ko at sayang yung dinanag ko kanina. Naka-silent pala, naka-off yung mic. Nakakaasar. Anyway, thank you so much for watching, guys. Watch my other videos. Bye! Take care!